Hi guys! Welcome to our first family vlog. At hindi na namin patatagalin pa. See you on the next vlog! Full pa kami dahil kami ay pupunta sa Camp Mori! Since tatlo lang kami, nyo guys, pagka nagta-travel kami, medyo overpacker kami. Ano kasi kami, yung parang feeling namin magagamit to, magagamit yan, ganyan. Siyempre, kailangan kompleto ang ating gamit. Papayta ko sa inyo ang kalagayan namin yun. Hindi kami nakagalaw. Nakikita nyo yung gulong. Ayan, bike yan. Madami kaming dala. So, mamaya, makikita nyo kung paano namin yan iset up lahat. Nandito na kami sa Shell Boso-Boso. Ayun guys, yung bagong Jollibee. Ito yung bagong Jollibee. Kaya kung dito kayo dadaan, papunta ng Quezon, yan, meron kayo ng madadaan ng Jollibee para mag-stopover. So guys, may dala naman tayong pagkain. Pero kasi wala pa yung kakainin namin ng dinner. So mamamalengke muna tayo dito sa parang talipapa nila dito bago pumasok doon sa papunta sa Camp Mori. So guys, let's go. Mamalengke muna tayo. Yeah. Pwede na siguro to, tong isang to. Ano abutin niya? 99. Pwedeng pa-chop na lang din ako. O sayote din. Sayote. Sayote ba? Hindi papaya? Papaya? Sa tinula? Huwag tayong kamatis kasi wala tayong kamatis. Luya. Meron ako ate. Kamatis lang walang dala. Ay, ito bangus. Bigyan mo na rin ng isang bangus. Medyo maliit lang. 200. Okay. Pang-ihaw lang ate ha. Huwag mo na kaliskisan. Yan si Daddy. Siya ay namamalengke ng pang-tinola. Ito yung Marilaki guys kapag kagaling ka summer in Cubao yan. Diyan ka lalabas. And then eto, kakaliwa kayo dito. Ayan, no, sabi ko nga sa'yo, di, para siyang, hindi siya ganun ka. Dry Oo, market siya. pala siya. Buti pumili ka na rin doon. So guys, ito ata yung tatawid na tayo ng ilog. Ito na yung ilog guys. Yay guys, we're here! We're here na sa Camp Mori. We're here in the Camp Mori! So guys, we're here. So let's start setting up. Let's go! Go! Kaya may lusot dyan. Pag ganito. Oo, yan. Stop mo ito. Yan ang aming camping setup. Sobrang saya namin sa setup namin na to kasi yung dati naming tent, sobrang liit no. Hindi ka pwedeng tumayo sa loob. Kita mo, piniplex ni Jolo. Nakakatalon-talon siya sa loob. So yan guys, epic fail. Di pala siya na-record. Dami kong sat-sat. So ulit, ito yung aming sasakyan. Yan, katabi lang siya nung
aming tent. Tapos ito ang ganda nitong aming duyan na chair. Bago makapasok sa aming sala, kusina muna. Ito yung aming kusina. Ayan, Ulam chef. namin for lunch. Kinalaman ng bangus. Baliktad mo Sarap. pang gabi dapat yan eh. Tapos andun sa gilid yung kanyang mga kaldero. Meron kaming portable na timba. Ang kagandahan yan guys, ininuman na yan ng aso. Ito ang aming sala. Sobrang lawak niya. Sobrang laki. Ito yung aming pantry. Ayan. Meron kaming marshmallow. Sana pwede mag-bonfire later. Ayan. Tapos, ito yung aming bed. King size bed. Sobrang laki ng tent namin. Pwede pa maglagay ng bed dito. Ang laki pa ng space. Ano yan yung inflatable mattress. Tapos, nilagyan ko lang siya ng bedsheet na... Ang galing nito eh. Parang mattress din siya. Kasi may manipis siya na ano, sa ibabaw. Na parang mattress na manipis. Ayan siya. Lagbook po? Ayan. Ako na lang. Lagbook pala. Hi guys, so naligo kami. Hindi namin kinaya ang init. Naligo kami nitong batang to. Yan o. Ako hindi kasi sanay ako hindi maligo. He's the lucky guy. Kakain na kami ng ito ang view. Itadakimasu. Pagkain namin. Yan, barbecue and may palaman na bangus. Sarap ng sausaw namin oh. Yummers! Let's eat! So, yan. Tapos na kaming mag-eat. Sobrang tahimik dito. Solo namin yung campsite kasi wala kaming nakasabay. So, solo namin. Ano daw? Bukas pa daw yung ibang na mga nakabook, sabi yung caretaker kanina. Yun, naswertehan namin na kami pa lang. Papakita ko sa inyo yung tsura ng Camp Mori. Ayan, may dalawang cabin dito. Nakita ko sa vlog ni Reed, merong dalawang pool na maliit yan. Ayan. Time check natin is 3:25 p.m. For this time, gawa naman tayo ng tuna sandwich. So, sa paggawa ng tuna sandwich, madali lang ang ingredients niyan. Onion, yung syempre tuna. So, paano siya magiging tuna mayo? Kung walang ladies choice, mayonnaise. Sino bumili? Dito na naman itong mga aso na to. Ha? Gusto mo ba maanghang? So, this is spicy tuna mayo na. Okay. Spicy tuna mayo. Make sure lang na yung mayo nyo wag ma-overpower. Meron ako ditong chili powder and also chili flakes. Yan. Meron na tayong tuna spread. Taste test. Sarap. Masarap na. Ikaw, ano sa'yo? Nutella. Yan o. Dito nga palagay sa Camp Mori, merong mini playground. Ayan, nakikita nyo yung pinanggagalingan ni Jolo. So, kung may dala kayong bata, yan, pwede rin sila maglaro dyan. Chill lang kami ditong mag-ina. Yan, chill lang kami. Tapos, ayun yung daddy namin, no? Ayun. Siya ay naguhugas. Siya nagsabi niyan, guys. Siya ang nagsabing maghuhugas siya. Grabe, pag sa camping, grabe pag-aasikaso nito sa amin. Pero pag sa bahay, grabe pag-alila niyan sa akin. Ito, yung boss namin. Oh. Dami pang reklamo, hindi naman mautusan. Guys, tingnan nyo itong dalawang to. Sobrang excited kasi nung tatay, yan, sumabit. Hindi niya makuha eh. Kaya niya yan. Dapat kasi masyado.
Naawa na yung caretaker. So guys, may purpose din pala to. Nadala yung bike. Napabili namin ng yelo. Galing ah. Ilang piraso yan, nak? Lang, hindi ko pa nakuha yung ano. Sukli. Sabi ko kasi papanik daw ako eh. Napabili namin ng yelo. Doon yan galing. Oh. May tindahan kasi dyan sa taas. Yan. Diyan siya aakyat. May purpose pala yung bike. So guys, ready na yung ano natin, materialis natin para sa ating ulam for tonight. At ang ulam natin for tonight ay Tinolang manok. tinolang manok. Anong ulam natin tonight? Tinola! Spicy. So yan lang, simple lang naman. Bawang, sibuyas, luya, syempre manok, At tati, sayote. Meron din tayong tanlad. So, naglalagay kami ng tanlad sa tinola because mas malinamnam siya. Pwede rin namang wala. Pero ako, gusto ko meron. So, syempre, siling green and down ng sili. Wala tayong malunggay. Sabi ko sana dito meron eh. Kaso parang wala eh. Anyways, let's start cooking! Paano ba magtinola? Simple lang. Siyempre, mantika muna. Painitin mo muna yung kalan. Yung kaldero, rather. Pag mainit na siya, lagyan na natin ng mantika. Konting mantika lang. Sa pagigisa, bala kayo kung anong gusto nyong mauna. Kung bawang o sibuyas. Diba? Pero mali ako. Dapat ang unahin nyo yung luya. Luya talaga ang una. Kasi madaling masunog yung bawang at saka sibuyas. Kaya ang kagandahan, kapag kainunan nyo yung luya, mapapakatas na ng gisa yung luya bago pa masunog yung bawang at sibuyas. Yung pagigisa, hindi na yan kailangan itinuturo kasi ayun yung pinakamadali sa lahat. Personally, kapag ako nagluluto, sa pagigisa pa lang naglalagay na ako ng paminta. So naamoy nyo? Ready na yung ating chicken. Ang pinaka-importante sa pagluluto, mga masangkutsan nyo ng maigi. Aasnan na natin. Ang bango guys, kung naaamoy nyo lang. Kaya gustong gusto namin mag-camping. Technically, para kami nagbabahay-bahayan. Yan, nagtayo kami ng tent, nagluluto kami. And of course, syempre yung view. Ayun yung pinakamaganda nun. Kapag nagka-camping kasi tayo ang bisita ng kalikasan. Yan. So I believe okay na yung pagkasangkot siya natin. May mga unting toast na. So sana nakikita nyo. Pero toasted na yung ibang part ng manok. From there, pwede na tayong magtubig. We love sabaw. So more sabaw, more chances of winning. Waiting na lang na kumulo. Siguro lagay ko na yung tanlad. Oo. Lagay ko na yung tanlad. Naugasan ko na to, binuhol ko na. Uy, sorry mami. So, yan guys, kumukulo na. After natin, syempre, pakuluin. Hindi pa luto yan. So, ang gawin nyo lang, hinaan nyo yung apoy. Let it simmer. Hayaan nyo lumabas yung katas ng manok. Okay? So, guys, habang waiting tayo sa tinola na kumukulo, ay gagawa tayo ng pinakapaborito naming sausawan kapag ka ang ulam ay tinola, sinigang, nilaga, bulalo, ganyan. Well, technically ano lang to, patis na may sili. Pero ang pinagkaiba, naglalagay kami ng sibuyas. Imagine niyo, yan ang katabi nyo habang kumakain ng tinola. Ewan ko lang kung hindi ka magutom talaga. Okay, so balik na tayo dito sa pinapakuluan natin. Actually, luto na yung manok niyan. Nga lang, syempre, hindi pa tapos yan. Lagyan na natin yung sili. Naugasan ko na, hindi natin natanggal ang tangkay para maangas. Yung iba, binabali yan. Ako, hindi na. So, ganyan lang. From there, siguro titimplahan na natin yan. Lalagay ko lang chicken cubes lang. Tapos siguro patis. Yun lang ang ilalagay ko dyan. Kung maglagay man ako, siguro adjust ko na lang sa paminta at saka sa asin later on na. So, ilalagay ko muna tong choknat na chicken flavor. Yan lang yan. Tapos, lalagay ko na yung sayote para lumambot na siya. Yan. Ang sarap nito. Tapos after nito yung ilalagay mo yung dahon ng sili later. Ang sarap. Sobrang sarap. Tsaka masarap dyan yan yung tanlad.
Napakasarap niyan. So pakuluin lang natin and later kakain na tayo. So ayan guys, gabi na. Malapit na kami mag-dinner. Ayan yung aming ilaw. So meron kaming 4 na bulb sa gilid. Tapos itong fairy lights. Ito pinalitan namin. Kasi meron akong binili na same nito pero de battery. Kaso wala, hindi siya, ewan ko kung hindi siya gumagana o dahil ba sa battery. Ayan, ito, sinasaksak siya sa power bank. Yan. Dito siya nakasaksak. Yan. Mommy, it's like a snow today. Etong mga to, yung pinaghuhukan namin, magnetic hook yan. Napaka Budol ano yan? by Reed. Kay Reeds. Nakanood namin kay Reed. So, ito yung aming sala. Meron din kaming fairy lights sa loob. Ito, makunat din tong fairy lights namin na to. Dito siya, oh. Tapos, ito may ilaw din yan. Ito. Yan, ganyan siya. May lamp. Tapos eto mapakita mo. Tapos, tignan nyo, di ba medyo madilim siya. Meron kami ditong ilaw na kala mo parang pambahay na. Oh. Matagal Ayan. na yan eh, no? Oh. Ito yan siya, oh. Pakita ko sa inyo. Yan. Freebie lang to sa amin, pero ilang beses na yan nabagsak. Oh, actually, Pero- naka-scotch tape na lang yan eh. Patayin mo de para makita yung ano. Naka-scotch tape na lang to. Ilang beses na kasi yan nabagsak. Pagka minsan tumatambay kami kung saan-saan, ginagamit namin siya Naka-scotch tape na lang yan. Ayan, no, guys. sa likod ng Ewan ko kung nakikita kotse. niyo. Ayan, naka-scotch tape na yan kasi may basag to eh. Solar din to, guys. Hindi nyo to mabibili sa Shopee kasi binili ko to sa supplier ko sa hardware. Tapos, yung supplier ko nagtitinda ng mga electricals. So, hiningi ko Pa-freebie lang niya sa kanya yan. to as freebie. Sa kanya kasi galing to power station namin. Yes, meron kaming power station. Yan. Diyan nakakabit yung aming electric fan. Ang aming electric fan. Tapos yung ceiling fan namin na guys, walang paglalagyan yan. Pero dahil dun sa budol namin kay Oo, yan, Reeds, oh. yung budol namin kay Reeds na magnetic hook. Ayan siya. Grabe, ang ano Sobrang niya. lakas Ang niya. lakas niya. Dinoble lang natin. Parang kaya niya yung mabibigat. Hmm. Ayan. So, Malapit na kami mag-dinner. So, mamaya papakita namin sa inyo yung aming tinola. Hi guys! Dinner time! Dinner time! Kain na tayo guys! Dinner. Ang aming Lapunin mo dinner, yun. tinola. What? At ang masarap na sausawan. Kunin mo yung Tapos may natira kami kaninang barbecue. Tatlo na lang. ni Chuchu. Chu, huwag mo kainin. Teka lang na muna. Kain tayo guys! Sarap po. Tignan nyo naman Kumain kang yan. sayote Jolo. Ha? Okay. Sarap nito. Okay. Grabe. Okay. First bite sa inyo. Ako naman ha. Mag-chicken ka, Jolo, ha? But I'm not eating chicken and tinola. Mm. Grabe. Aray, kung lamo. Nakadalawang tali ng sili. Grabe. Sarap. Guys, ito yung sinasabi ko. Oh. Itong sibuyas na nababad sa patis. Ilalagay mo sa kanin mo. Siyempre, kailangan may sili. Yan. Perfect bite. Papakita ko sa inyo. The perfect bite. There's rice. There is sayote. May daon na sili. May sibuyas. And may sili. Huh. Perfect. Hey, Mm. where's the like the ano? Where's the like the leaf? Mm. Sarap na daw ng sili, nak, no? Parang ano lang siya. Ito, can you Healthy cut yan. it? Grabing sarap, grabe ba? Hawak! May bugso-bugso siyang hangin, guys. Bigla-biglang humahangin ng sobrang lakas. Ang wami-wawi. Masarap.
Grabe yung palaspas ng ano, mga dahon. Sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin, guys. So yung dalawa nakaligo na. So it's my turn. It's ligo time. So guys, katatapos ko lang maligo. So Naligo din kami naligo pala sila lahat. Naligo pala kaming lahat. para malinis sa bed. So andito lang kami muna ngayon sa bed. Pero hindi pa kami matutulog kasi susulitin namin. Kasi isang gabi lang kami rito eh. So bukas, maaga kami mag-out, 11. Hanggang 11 lang kami. Pero nag-early out. Nag-early check-in kami. 8 AM kami nandito. So nandito kami ng 9. Yung airbed namin, bago lang to. And also yung tent mismo bago. Kaya talagang nag-camp kami ngayon. So, ayun guys. Sobrang saya dito sa Camp Mori. Ikaw, anong masasabi mo dito sa Camp Mori? Sobrang saya niya. Dami mong ginawa, nag-bike, nagpalipad ng kite. Nag-cramp ako sa park kahit na flat ng Oh, yun. So guys, na-flat yung bike niya. So bukas hindi na siya makakapag-bike. Anyways, bukas ng umaga malabo na rin 'tong makapag-bike kasi short na yung oras. Na usually kapag kinabukasan talaga ang ginagawa, usually nag-aalmusal lang and then pack up na. Usually ganun talaga pag camping. Ikaw, ano masasabi mo sa Camp Mori? Ano naman, maganda siya. Maganda siguro kasi wala tayong nakasabay na solo natin siya. So, sobrang peaceful. Pero kahit may kasabay ka. Oo. Pero unlike dun sa parang yung sinusumpa ko yun. Ang squatter. Ibibip ko na lang yun guys ha. Ibibip ko na lang yung sinabi niyang campsite. Pero totoo yun. Merong isang campsite dito sa Tanay na napuntahan namin. Nanggaling kasi kami bago yung campsite na yon. Nanggaling kami sa Camp Trovale. Which is yung Camp Trovale, 8 river crossing yun eh. Nagustuhan talaga namin yun Kahit eh. binagyo tayo. Oo, dun. binagyo kami noon pero nagustuhan namin yung camping site na yun kasi since mahirap siya puntahan, 8 river crossing siya and tag-ulan noon, hindi basta-basta nakakatawid lahat. So, technically yung experience namin noon sobrang ganda. So, right after Camp Trovale, meron kaming next na campsite which is yun nga, yung sinabi niya, yung binip ko. Hindi ko na sasabihin dahil talagang grabe yun. Para kaming evacuation center. Parang, di ba? Parang nasa evacuation center kayo. totoo yun guys, parang evacuation center siya na sobrang daming nagka-camp and then sobrang iingay nila. Kasi maliit lang. Ang ingay nila. Pero in all fairness ang ganda ng river nun. Pero oo, kaso Ganda ng river doon. dapat inaano nila, minomonitor nila. Hindi yung sobrang, ang liit na nga nung campsite nila. Talagang pinagdikit-dikit pa nila yung parang ang evacuation center. Oo, yun lang guys. Yun lang yung downside ng campsite na yun. Anyways, pero naging happy naman kami dito sa Camp Mori kasi solo namin dahil unang-una, weekdays. Bukas pa ang holiday. Pero as per the owner ba yon? Hindi ko alam kung O basta yung caretaker doon yung nakausap namin. Bukas daw ang full pack dito. Every Kainaman, weekend. kainaman na kami naman ay paalis Pauwi na. na. So na-enjoy namin yung buong araw, sobrang saya. Hindi namin masyadong nakapag-vlog kasi nga nag-focus kami sa, yung parang sa sarili namin. Mag-internalize. So yun lang naman ang kagandahan. Reset. Oo, mag-reset Kasi ka. maririnig mo lang dito yung yung hangin, tas yung mga tweet-tweet, tsaka yung pabo. Yung pabo, tsaka kuliglig pag sa gabi. So yun guys. So Kaso may palaka guys normal naman yung palaka, ma. Ano ka ba sa lahat ng campsite na pinunta natin may palaka? Kaso yung mga palaka kasi nagbo-beautiful eyes. Paano? Nangagawin sila Beautiful eyes ba yan? Gumaganon. Tingin ko, beautiful eyes nila yun. Di Takot ko na takot kaya kasi ito sa palaka, guys. Sobrang takot niya. Yung takot niya sa palaka, grabing, ayun naman ang takot ko sa ipis. Sumakit yung balakang ko eh. Ito yung lababo, tapos yung katawan ko nandito lang. Parang nakaganyan lang ako maghugas. So, yun guys, enjoy lang muna namin tong gabi to. Pero kasi syempre, may sinasabi siya, i-vlog pa rin sabihin namin, daw. no? Meron, Ano yan? Meron daw. Sabi mo na. Ano yan? Naiya pa siya. Nahiya pa siya eh. First vlog mo to eh. Hindi daw siya takot sa maliit na frog. Saan ka takot? Sa malaki lang.
Dito ko marap, anak. Nahawa ko kasi yung maliit na frog Frog. sa Avia eh. Oh, nakahawa ka ng maliit na frog sa Avia. Avia campsite din yun, guys. Oo. Pero more on glamping. Pero meron din silang tent pitching. Doon naman, sobrang ganda din ng ano niya, ng landscaping and very, ang tawag sa ganun? Instagrammable yung Oo. lugar na yun. Yung ano, Camp Avia. Lagi kami doon kasi yung bukod sa friend ni Papa kasi yung may-ari, yung cabin na nire-rent namin doon may pool, ang ganda. So kahit malayo siya sa ilog, pwede ka doon sa pool kasi malaki. Lalo kung may kasamang Oo bata. So, yun guys, napahaba yung kwentuhan. Pero sama pa rin kayo for tonight. Magkain-kain tayo dyan sa labas, kwentuhan, and sama-sama tayo mag-reset for tonight. So guys, yan, luto tayo ng cheese ramen. Tapos magmo-movie tayo. So, dito tayo Hindi magmo-movie. tayo nakabili ng masarap yan, may fish tofu. Yes, fish tofu. Oo, yung mga ganun-ganun. So, lutuin muna natin guys and then tayo? Movie time. So, guys, ito na yung ating cheesy ramen. Sayang wala lang mga sangkap na mas masarap. Yung mga balls, yung mga... Influensya to ni Reed eh. Oo nga. Yung So Van guys, hindi na kami makapagkwento. Bali ang gagawin lang namin, panoorin nyo lang kami kumain kasi gusto namin mag sound trip. So syempre alang namang isapan namin yung background music or music namin. Sayang naman yung yung kikitain namin sa YouTube. Kung makaka-copyright lang ako. So yun. Alam ko may subscriber na. So panoorin nyo na lang kami kumain, okay? Good morning, guys. Nagluluto kami ng... Ay, siya lang pala. Nagluluto siya ng... Sausage. At saka ng... Longganisang lukban. Tulog pa yung amo namin. Andun. Diyan siya. Ayun yung araw. Ayun yung araw. Guys, kain tayo guys. Oh, dito ka Or kaya mo ba dito? Ulam namin ngayon is ito, longganisang lukban. Tsaka sausage na napakarami. Pero ang sarap ng tulog, no? Ang komportable. Kasi ang laki ng bed. Gusto niyo electric fan? Oo. Set up lang ang electric fan guys ha. Ang problema saan ko ilalagay. Talagang tulugan lang. Tapos yung bed namin doon, double lang. May ceiling fan kami guys, nakakonect to sa power station. Gayon no? Ang pinagkabitan ko lang, yung magnetic hook na sinasabi namin. Nabudol sa amin. Ang galing yung magnetic hook. Kaya pala lang isa lang, no? Hmm? Kaya pala lang isa lang. Hindi. Kaso ito, dapat i-clip mo siya.
Kasi 'di ba problema natin dun sa dating tent. Ito rin gamit natin sa dating tent eh. Ano siya yung paganon-ganon. Ito is spicy Hungarian. Pero pwede tayo bumalik-balik dito. Sobrang lapit lang eh, no? Pag gusto natin ng quick lang. Kanina umambon. Akala ko magtutuloy. Pero feeling ko ano pa din, no? Kasi ang kulimlim eh. Pero si Araw naman kasi aanuhan lang. May dumating kasi guys na bagong camper. Oo, ngayon. Hindi na kami solo. Meron ng bagong. Nandyan Katabi sa pa likod namin talaga. Tumabi sila sa Tumabi sa amin. Minsan maganda rin yung may kasama eh. Tsaka Kasi pag, siyempre, ako pagka ganyan yung kung kasama natin sila kahapon, tapos family sila, medyo mas mapapanatagaw kasi may kasama kang iba pang pamilya. even though gated campsite naman to guys. So kahit pumunta kayo dito ng kayo lang, wala namang problema. Gated naman siya. Nga lang, syempre, bilang campers, you know the drill. Dapat alam nyo yung mga precautions, things to bring, yung mga ganun. Sobrang sarap yung longganisa ng lukban. Hindi din siguro dun, no? Time check, 9:16 a.m. Yan, nakita nyo, wala na yung lutuan namin. Naligpit na, nandito na siya. Naligpit na namin paunti-unti. Para di kami nagmamadali, chill lang. Yan, unti-unti, nagliligpit na kami. Tapos, ito yung view namin. So, ayan guys. Kanina 9:16, after an hour, ayan na ang kalagayan ng aming tent. Naligpit na namin yung mattress. Unti-unti. Ito pinaka nakakapagod sa camping guys eh. Yung pagliligpit. pagpauwi ka na. Siyempre pag nagsiset-up ka, Masaya ka pa eh. masaya ka pa. Excited. Oo. Kapag Ayan, etong daming ano antique. na, magliligpit na, nakakapagod. Pero masaya pa rin naman. Pero habang nagpapahinga kami, tignan nyo yung anak namin yun. No? Ayun siya, nandun siya. Ayan. Nagre-realize. Tapos maya-maya yan, maririnig mo na lang yan. Kumakanta ng Mirai. Favorite niya yun eh. Ayan no. Kala mo talaga oh. Ayan no. Grabe, parang dami pinagdadaanan sa life oh. Oh. Hindi niya alam, napakaswerte niya at 7 years old. So ayan guys. Balikan namin kayo pagka nakapack up na kami. Ganda pa rin ang aming view. Sige na, magligpit na tayo ulit. Bye guys! So guys, tapos na kaming magligpit ng gamit and now ay ang pinakahuli naming gagawin ay maligo. Pero syempre, para less lakad, dilipat natin. Okay guys, so ligo muna tayo and then mamaya sabihin namin yung mga honest review namin dito sa Camp Mori. Let's go! So guys, ligo muna tayo. Dito na tayo maliligo sa pinakadulo kasi doon sa pinestuhan namin, nag-giveaway na kami dahil may mga camper na. So since kami pa uwi na, so sila naman ang pipwesto doon. So dito kami sa pinakadulong CR, yung malapit dito sa cabins. Yung cabins. So ligo muna ako guys. Ligo muna tayo. So ito nga pala yung CR nila dito sa malapit sa cabin. Ayan yung cabin sa taas. Yan, may dalawang cabin dyan. Medyo matarik lang yung akyatin. So dito yung CR nila. Medyo okay. Parang mas malinis. Mas malinis at may better liguan. So dito ako sa girls. Girls pala to. So sa boys ka naligo. Sabagay, naligo kayo ni Jolo. Ganda ng CR nila. May bidet. So yan. Ligo muna kami guys. So yun guys, tapos na ako maligo. Sarap ng tubig dito, ang ganda ng banyo nila. Tapos malakas yung pressure ng tubig. So di ka mabibitin sa pagbuhos.
So, yun guys. So, ayun guys. Pauwi na kami at gaya ng sinabi ko kanina. So, sasabihin na namin if ano yung ano namin, yung sa pananaw namin about Camp Mori. Na-observe namin and everything that we could tell you about the Camp Mori. First is, unang-una, tanungin natin if maganda ba siya? Yes. Sobrang ganda niya as a camping site. At yung camping site malapit siya from Manila. And kung nandito ka naman na sa katulad namin, Antipolo area, ay mas malapit siya kasi kakaliwa ka lang sa Veteran, sobrang lapit lang, no. So, sabi ng page parang 1.5 hour from Manila, which is I think oo, no. So, maganda siya, malapit. Pangalawa is the camping site alone, napakalawak ng kanyang ground. So, yung camping site ay maganda for other activities like ang ginawa namin kay Jolo, yung pinagbike namin siya. Tapos, yun nga, nakapag palipad siya ng kite kahit hindi lumilipad yung kite. So, maraming other activities. May dala nga rin kaming badminton kaso di na namin. Oo, may dala kaming badminton racket. At marami ka pang pwedeng gawin doon. Kung company man kayo or barkada kayo, team building kayo doon, maganda. Yung CR nila, magaganda, no, ma? Oo, lalo yung niliguan namin ngayon pa uwi. Maganda, aesthetic siya. And also, isa sa mga kinukonsider ng mga maraming gustong mag-camp is yung internet access. So, maganda yung internet connection nila. Now, doon sa negative side, siguro ang pinaka-negative lang niya para sa akin, mami, is yung river niya sa ngayon. Sa ngayon, guys, ha, kasi kami, hindi kami naligo sa ilog dahil malumot yung ilog. Well, ano naman siya, given because summer ngayon, hindi pa umuulan. So technically, yung tubig na nandun sa ilog is parang na-stuck na. So medyo malumot at hindi siya kaaya-ayang liguan. Pero may mga part dun sa ilog na pwede mo namang liguan. Nga lang, hahanap ka talaga. Pero yung river na yun, guys, liguable yun, ha. Liguable yun. Actually, may mga naglalaba nga dun, eh. Liguable naman siya. Nga lang kasi sa case namin, hindi kami naligo. Pero feeling ko yun lang naman yung negative side nun. May nangingisda nga, eh. May mga nangingisda. Yun lang yung para sa amin because summer nga ngayon. Pero considering kung sa tag-ulan, lalo't kapag mas gusto nyo yung medyo adventurous, yung medyo maulan, better siya. So overall, naging happy naman kami sa sa Camp Mori. And besides, mami, di ba meron silang mga other amenities na pwede mong i-avail. Pwede kaming magpa-setup ng pool. Oo. Yung ano lang. Yung portable lang siya. Oo. Pwede kayo magpa-setup ng pool. Tapos, meron silang playground, meron silang basketball court. Actually, kung may nga kayo, kunyari meron kayong tent pero wala kayong higaan, pwede mag-rent ng mattress. Oo. Pag kami message nyo si Camp Mori, may bibigay sa inyong Canva link, tapos makikita nyo dun yung mga amenities nila. Mga accommodation nila. Tsaka yung mga pwede nyong i-rent kasi sobrang dami. Ang total ng nagastos namin sa Camp Mori lang ay 1,900 lang. Imagine kung mag-staycation ka sa Maynila. At least yan, kung into nature ka naman, tsaka gusto mo talagang mag-reset, talagang makakapag-reset ka talaga dun. Napakatahimik. Nagre-relax talaga siya. So, ganun siya kaganda yung parang lalo, tas mura pa, di ba? So, ayun guys, naging happy naman kami doon sa Camp Mori. Highly recommended siya para sa amin. Babalikan namin siya if may time pa. Sobrang ganda niya. So, kung gusto nyong bumisita sa isang campsite na malapit lang, sobrang lapit lang, we highly suggest and recommend Camp Mori. So, we will end this vlog now kasi pauwi na kami. So, maraming salamat po sa mga nanood. Okay guys, so see you on our next vlog. Maraming salamat. Bye!